Kinatatakutan, walang pinipili, nakamamatay. Ito ang Human Immunodeficiency Virus o HIV. Virus na nagdudulot ng sakit na Acquired Immune Deficiency Syndrome o AIDS. Sakit na nananatiling walang lunas at kumikitil sa maraming buhay. December 2008 nang aming makilala si Eric. Di niya tunay na pangalan. Isang seaman at positibo sa HIV. Hindi ko na po inisip na ako eh. Ang inisip ko po yung sarap at saka yung Yun nga po ang naiisip ko. Inamin niya noon ang kanyang pakikipagtalik sa iba't ibang babae nang walang anumang proteksyon. Ang mga babae po umakyat minsan sa barko. Nag-aalok ng aliw. Minsan $20. Kamakailan muli namin binalikan si Eric. Nalaman naming isang buwan matapos ang aming panayam sa kanya, pumanaw na pala siya. January 7, birthday niya. Kinabukasan, January 8, doon na siya nawala. Hindi tanggap ng kanyang lola ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Komplikasyong dulot ng HIV ang ikinamatay ni Eric. Hindi niya ako masisi na nangyari sa kanya yung ganun kasi kumbaga sa sarili niyang kagustuhan eh. Dumagdag pa sa papahabang bilang ng mga namamatay dahil sa HIV si Eric. Nananatili ang banta ng virus at patuloy din ang pag-akyat ng bilang ng mga dinadapuan ng kamandag nito. Nagsimula ang lahat ng magpabalik-balik ang ubo ng 24 na taong gulang na si Gab, di niya tunay na pangalan. Dahil sa pangamba, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa doktor. Pinatesak ng doktor ng HIV, rapid test. Then, after that, it came out positive. Sinisira ng HIV ang immune system ng katawan ng isang tao. Dahilan para mawala ng depensa ang katawan ng tao laban sa mga impeksyon at sakit. Kabilang si Gab sa mahigit 4,000 HIV positive sa Pilipinas at sa mahigit 30 milyong positibo sa buong mundo. Kung tutusin, mababa ang prevalence rate o pamamalagi ng HIV sa Pilipinas. Pero ayon kay Dr. Edsel Salvaña, isang infectious disease expert, nakababahala ang pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Is a very small portion of our population. Pero kung titingnan mo sa Southeast Asia, in the last few years, na-overtake na natin ang numbers ng Singapore at ng Hong Kong. Noong taong 2000, may isang bagong kaso ng HIV kada 3 araw ang naitatala. Naging isang kaso bawat araw noong 2007 hanggang dumoble ito sa 2 kaso kada araw noong nakarang taon. At nung nakarang buwan lamang, umakyat nito sa 3 kaso kada araw. Kung ikukumpara sa buong mundo, kabaligtaran daw ang takbo ng ating istatistika. Simula taong 2001, bumaba ng 17% ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa buong mundo. Pero sa Pilipinas, lumundag na ito ng mahigit 300%. Ang dating tahimik na virus, ngayon pinangangambahang tila nasa bingit na ng epidemya. Mula taong 1996 hanggang 2006, 10 taon na lumipas para dumoble ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Pero noong 2007 hanggang 2009, sa loob lamang ng 2 taon, dumoble na kagad ang bilang ng mga bagong kaso ng HIV sa bansa. Aminado ang Department of Health sa lumalalang sitwasyon ng HIV sa bansa. Dapat ang mangyari, lahat tayo, hindi lamang Department of Health, ay pag-igihang mabuti ang pag-aalaga para hindi na kumalat yung HIV/AIDS. Kasi kung wala pa man tayong epidemya ngayon, nasa bingit na tayo ng epidemya.